Shortcut na Alright, so nakasurvive ako. Medyo masama pa rin pakiramdam ko. Masakit pa rin lalamunan ko, but ang nawala lang yung panlalambot ko. So, para effective yung power ng mo. Kasi nawala yung papala. bad energy mo, simula nung tumulo yung laway mo. Ikakat ko yun, ha. Pasensya na kayo sa itsura ko dyan. Nanguhulas at parang may sakit. Tinatrangkaso kasi ako niyan at ayan na, bubuli pa ng mga kasama. Good day pala mga lods. Pasensya na at ngayon lang ulit sinipag mag-edit. Busy na din kasi sa work eh. Anyway, maganda itong ruta na i-share namin sa inyo. Ito yung tinatawag na Maribeles Loop ng Bataan. Iikutin kasi natin yung mismong Mount Maribeles at dadaan tayo sa iba't ibang bayan ng Bataan. Nakahiram kasi tayo ng pick-up at ito yung napagkasunduan namin gawin ng tropa. Sakto lang kasi ang haba ng ruta na ito for a whole day ride. At syempre, gusto naman namin lumayo sa turf namin sa Manila at Rizal, no? Para maiba naman. Pwede din namang ride all the way itong ruta na ito, pero syempre magiging multa day na pag ginawa nyo. And we can afford it that day, gawa ng may paso kami kinabukasan. Saktong 7 AM ng umaga nang makadating kami sa paanan ng Mount Samat. Pinarada lang namin yung sasakyan doon sa isang bakanting lote, then nag-ride na kami. Syempre, inuno na namin panikin yung Mount Samat, first time ng mga kasama ko dito eh. Ako kasi nag-bike all the way na ako dito last time. Juan de la Cruz on the house. Wala akong tubigan. Wala akong tubig. Yan si Sunny Boy. Kitang kita, walang kaya. Wala pala akong tubig, shit. Yari. Okay. Mababa pa lang. Mga 6 to 7% pa lang. Makakasuhin tayo eh. Last ni Shani. At ito yung weirdo naming kasama. Iaakit ng samat ng kanyang tiklop. Hilig niyang iahon yung tiklop na yan. Weirdo, no? Gaya nga ng nasabi ko nung umpisa, mga nasa 6 to 7% gradient lang ang umpisang mga ahonan. Pero after ng 1.2 kilometers, eto na at magsisimula na siyang kumunat. Dito sa bandang ito, naglalaro between 9 to 14% yung pakurba. Then bababa na siya hanggang 4% after that. So, imagine nyo na, 5.5 kilometers to na ganyan ang pattern. Basic na 6 to 7%, then biglang ahon ng matindi. Yung iba sa bandang dulo, lalo na is nasa mga 20% pa yon. Then biglang bababa na, then tataas ulit. Solid yun hanggang sa gitna ng dambana. Ito, makunit ang susunod, oh. Right lang. Nasa condition eh. Hi, doggy. Sarap dito. Green na green. Look. Recovery. Ito, mataas ulit. Mukhang medyo makuna to, Rico ah. Nasaya.
Yun. Yun yung sinasabi ko. Oh, medyo makunat. Ilan, Rico? Woo! Ayos, no? Walang humpay na ahon. Moving on, pag nakarating kayo sa part na ito na may fence, congratulations! Nakaka 2 kilometers pa lang kayo. 3.5 kilometers pa at more ahons to come. At least pagdating nyo dyan sa part na yan, medyo bababa na ng konti. Kita nyo naman yung dinaanan natin. Naahon ko na ito dati and guess what? Marami pang ahonan ng nag-aabang sa atin. Mas matataas pa nga Pero ayos lang, wala kayong dapat gawin kung hindi enjoyin nyo lang yung kapaligiran at huminga ng maayos kasi ang sarap ng hangin dyan, fresh na fresh. Wala naman nakikipagkarera sa inyo so saktong 1-to-1 lang dapat ang gawin mo para matapos nyo ito nang hindi tumutukod. Oh, eto naman yung isa sa super kunat na ahon dito sa rutang ito. I-discuss lang natin ng konti. Itong parting ito, lalo na yung gilid ni gilid, nasa 20% yan. Yung bandang gitna naman, nasa 18.5. Yung kabila naman, nasa 17. So, kung sasabihin mong doon ka na lang sa kabila, sa bandang kaliwa, para mababa lang, delicates naman yon. Pasalubong yun sa mga sasakyan Pag nandito ka naman sa kanan, super kunat naman. So, ang best choice mo lang talaga sa gitna. Yun nga lang, wish mo lang sana na walang sasakyan sa likod mo para pwede mong gawin yon. Kung meron syempre asahan mo na mabubusinahan ka. Gaya nga ng nasabi ko kanina, after ng ahon medyo bababa na ulit. Back to basic 8 going 6 na yan. Forward ka pa ng konti, bababa yan as low as 2%. Pang recovery ika nga, kaya kayang-kaya nating mga Tito Rider ito nang walang tukod. Yun nga lang, syempre, di naman tayo kasing bilis ng mga bata, no? Medyo makunat, Captain. Pero ang sarap. Ang ganda ng Pasensya na kayo guys. Tinatrangkaso kasi ako Grabe yung pawis ko, butil-butil. Ayoko lang hindi ba tuloy itong ride na to Nakakahiya dito sa mga sa team Otits ko Ayan si Boy Ube. Boy Ube on the house. Hello! Well, gaya nga ng sinabi ko kanina, dalawa lang pwedeng mangyari dito. Pwede mawala tong trangkaso ko or lumala. Makikita natin mamaya. Ay. Ang sarap. Nakapagod. Tama narinig nyo. Tinatrangkaso ako ng mga oras na yan. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko at ang sakit ng lalamunan ko. Kulang din ako sa tulog gawa ng 2 AM pa lang nag-aayos na ako ng gamit at ng sasakyan kaya wala talaga tayo sa kondisyon. Anyway, hindi yan palusot.com It's just that ayoko lang hindi tumupad sa mga ipinangako ko. Kaya arya na kahit hindi okay ang pakiramdam ko. Bahala na si Batman, ika nga. Balik tayo sa ruta. Dito sa part na ito, recovery na. Halos flat na yan, nasa 2-1% lang. Pero maghanda kayo. Kasi ang susunod dyan, isa na namang super siko na kamukha nung kanina.
Wawa naman yung tricycle na yun. Hirap na hirap. Go, Rico! $19. No, 19.7 ako eh. Paglakpas nyo dyan, medyo ngumiti na kayo ng konti. Konti lang ha, kasi nakaka 4 kilometers na kayo. 1.5 na lang at nasa gate na kayo ng Dambana ng Kagitingan Park. 3 siko na lang ang bubuluin nyo. Di naman kataasan yung 2 susunod, pero yung huli, medyo may kunat din. Ilang saglit pa, eto na. Ito na yung last na siko. Natatandaan ko yung una kong punta dito nung panahon pa ng pandemic. Grabe dyan sa may siko na yan, as in punong-puno ng bikers dati. Tas halos lahat sila nakatingin sa'yo pag umaahon ka. Ngayon konti na lang, malamang karamihan doon sa mga yun nag-quit bike na. Finally, naka-race back na din ako dito. Yung una ko kasing punta dito as in noob na noob pa ako noon. Puro lang ako lakas ng loob. Mga naka-6 na tukod yata ako kung di ako nagkakamali. Pero at least ngayon, no tukod na. So bawing-bawi. Move forward pa tayo ng konti. Entrance na ng Dambana. 50 pesos lang entrance dyan. Tas pwede ka na maglibot-libot dun sa loob ng park. Yun nga lang, iwan bike. Safe namang iwan. Kaya huwag kayong mag-alala. Nasa tapat naman ng guard yung pag-iiwanan nyo. So payapa kayong makakapaggala. So tara, libot tayo. Sabi ni Rico, medyo mahirap lang din naman. Nagdadalian sa ibig sabihin. Iniba niya lang yung words. Medyo mahirap, ibig sabihin, madali lang. Sasabi ng ano, I-rephrase niya lang para hindi magmukhang mayabang. malapit na ako tumukod malapit na eh. Malapit Si Rico? Kunti na lang, tutukod na ako. Buti lang, di natuloy. Sensya na kayo, mga loko-loko lang talaga. Mamunti ka. Ganyan talaga pagka walang tulog. Alas 3, ride out. Alas 2 na tulog. So, ayun, after naming maggala-gala sa loob at mag-picture-picture, syempre time na para bumaba. Same route pa din naman, wala namang ibang daan dito eh. So, kung anong kunat ng ahon kanina, syempre ganun din katarik pag pabulusok.
10:15 a.m. nang makababa kami ng Mount Samat. Diretso na kami sa In-N-Out Food House para kumain. Nag-early lunch na kami at nagpahinga ng gusto gawa ng isusunod na kaagad namin yung main route. Saktong 11 a.m. nagsimula na kaming pumadyak ulit. Unang salbo ng padyakan, well, mababang ahon lang naman na may mababang gradient. Mga around 3 to 6% lang naman. Kaso sobrang init. Medyo open pa naman tong part na to sa may bandang Pilar Bataan. Kahit naman ganyan yan, huwag kayong mag-alala kasi after naman yan, papatikimin naman kayo ng bulusok. Ganyan ang rutang ito. Puro rolling hills. Papatikimin ka ng ahon pero asahan mo may sukli naman yan. Gaya nito, kasarap! Bawi ang pagod! After yan magpa-plug pa o so sulit na sulit. Yun nga lang, huwag kayo magpaka-enjoy ng gusto ha. Gaya nga lang nasabi ko kanina, maraming rolling hills itong rutang ito so asahan mo na aahon kayo ulit. Karaniwan sa mga ahonan dito na pa-rolling hills nasa around 4 to 8% lang naman except sa mga pangilan nila na 10% plus. Gaya nito, unat, 18%. Buti na lang mapuno kaya okay lang. Ito palang part na to Balanga Bataan na. Medyo mahaba at makunat na ahon yun ha. So alam na. Lusong! Woohoo! Saglit na saglit lang, Bagak Bataan na kami. Nagstay lang kami saglit para picturean tong arko ng Bagak. Ang ganda Pagpasok ng Bagak, ibang klase. Ang ganda ng ambience. Ganda dito. Ay ba? Sarap. Look at that. Sarap. Manahid lang naman ang ahon. Pero ang haba. Ayos. Grabe yung ahon, ang haba talaga. Halos 5 kilometer tong paahon na to Manayad lang naman, naglalaro lang between 2% to 6% yung majority ng ahon na may pangilan-ngilang 8 to 9%. Kaya lang kasi ang init, kaya medyo ang hirap. Halos mag-aalas 12 na kasi ng mga oras na yan, kaya tirik na tirik yung araw. Buti na lang talaga at medyo mapuno dyan, kaya may mga pagkakataon na nakakasilong kami sa pagpadyak. Ayaw kasi naming tumigil gawa ng gusto naming makakover ng malayo-layong area bago sana magpahinga. Eto na yung dulo ng ahon. So gaya ng pattern natin, galing tayo sa ahon, so alam na, eto na yung sukli. Kaya fasten your seats, mahaba-haba to. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to Ang dulo ng kalye na ito ay isang intersection. Dito makikita niyo yung pamosong Japan-Philippine Friendship Tower. O, ano pa ba ang dapat gawin pag may ganyang kagandang spot? Alam na! So after naming mag-picture-picture dyan, kumaliwa na kami papuntang Maribeles. Dito malalawak na sakahan naman ang mga makikita nyo. Wow. 1 PM na ng mga oras na yan at kakalakpas lang namin ng Bagak Town proper. As usual, mainit pa din pero kahit na ganyang mainit, mahangin naman dyan sa lugar na yan. Kaya ratsyada pa din kami. Buti na lang at flatlands lang kaya less effort lang sa pagpadyak. Aside sa maganda at malalawak na sakahan, makikita mo din sa background ang Mount Maribeles. Sa kamukha kong sawang-sawa na sa city life, yung mga gantong klase ng tanawin ang gustong gusto ko. Hindi nakakasawa at napaka-peaceful niyang pagmasdan. Ito yung reason kung ba't hindi nakakasawang magbike. Ganda ng ruta, no? Ang ganda ng kalsada at talaga namang busog din ang mga mata mo sa mga magagandang view. Yun nga lang, nakakaumay lang talaga yung rolling hills. Ang siste medyo pabor pa sa pahon kaya medyo nakakapagod din. Kakapadyak namin nadaan kami dito sa Bagak Viewpoint Cafe. Ito rin yung tinatawag nilang Little Baguio. No idea why pero dito kami interested sa katabing lote niya. Paano ba naman? Ang ganda niyang gawing backdrop pang cover photo sa FB at Instagram. Siyempre, di namin pinalampas yan. Ganda ng view, no? Grabe. Ano pa nga dyan yung Subic Sa mga ganyang klaseng view, talaga namang nakakawala ng pagod. Speaking of pagod, sa mga oras na yan, halos mag-aalas 3 na.
Medyo pagod na kami at nakakaramdam na ng gutom gawa ng nag-early lunch nga kasi kami. Kaso kita nyo naman, nasa area kami na hindi masyadong matao. Kaya ang usapan namin, yung una naming makikitang bukas na makakainan, go na kami kahit ano pa yan. Until marating namin itong tapsilugan na ito, sa bandang barangay Kinyawan. Dito nagpahinga muna kami ng gusto. Kumain, umidlip at nag-replenish kami ng mga snacks at tubig. O ayan, tapos na kaming kumain. Ito kami kumain, no? Ito naka-recharge sa Sibero kanina. Medyo mabagal ang serving kaya ang tagal naming na ano. Tagal namin nag-intay. 7 p.m. Nakapasino na pala kayo. O, naka-recharge na kami. Tara na! Since nakapag-recharge na kami, ganado na ulit pumadyak. Ilang saglit pa lang kaming pumapadyak, eto na ang sumalubong sa amin. Grabe namang view yan. Napakaganda naman talaga. By the way, dun nga pala kami galing sa kabila, oh. Ang galing, no? Pag ganyan ba ng ganyan na makikita mo, nakakawala talaga ng pagod. Patrol base. Ito kami sa Kamaya Coast. So, nasa Maribeles na kami. Yan at Barangay Biyaan Maribeles. Alright, punta na kami sa bayan. Doon makatambay. Mula dun sa entrance ng Kamaya Coast sa Barangay Biyaan, padya ka lang ng kaunti. At magsisimula na yung matinding bulusok. As in, super bulusok ito. 12 kilometers ba naman Bale, pababa ito ng town proper ng Maribeles, sakop ng barangay Poblasyon. Grabe, sa sobrang sarap bumulusok dito, umabot ako ng 66 kph. Halos kasing bilis ko na yung mga sasakyan. At ayun, saglit na saglit lang at nasa town proper na kami. Bale, diretso kami kaagad sa seaside para naman may view kami ng Maribeles Bay. Binaybay lang namin ito papunta dun sa last viewing spot na target namin. Ang target naming puntahan ay yung Maribeles View Park. Napapagitnaan ito ng Barangay Sisiman at Barangay Baseco. Bale, mula Poblasyon ay babaybayin lang namin ng gusto yung tabing dagat. At papasok na kami ng Bataan Freeport. Tas kakaliwa naman kami dito sa Maribeles Diversion Road. Yun nga lang, lilis na kami ng main road at hindi na namin madadaanan itong sigsag na to. Sa puntong yan, ayos na din sa grupo. Pagod na din kaming umahon Naumay kasi kami sa kakaahon namin sa bagak. Yun ang akala namin. Mamaya, makikita nyo. Ayun. So, sumideline muna kami dito sa Barangay Sisiman Sea View. Tama? Ayun yung aircraft carrier. Anong aircraft carrier? Okay na. Okay, so ito yung viewing deck. Tapos ayan, kitang-kita natin yung port. If I'm not mistaken, alam ko corridor yan kung tama ako Tapos banda ron Cavite, right? Hindi ko nga lang alam kung tama Ayan, ang ganda, no? Tapos nasaktuhan pa namin kanina yung sunset, nakapagpa-picture pa kami ng 360. So ayan ang team. No, naglulup kami kasi. Actually may iniwasan kaming ahon. Kala namin nakalusot na kami. Yung pala, ahon din yun, no? So hindi rin kami nakalusot. So papahinga lang kami para sa final stretch kasi meron na lang kaming mga 40 kilometers, right? 50 nga daw. 50?
Sobra naman yun. 70, 80 pa lang tayo eh. Final stretch ng mga 50 kilometers pa para makumpleto namin yung buong 129. loop. 129. Alright. Tapos pahinga na kami. Tapos nag-shortcut na. Alright. So, ayun, tumambay lang kami ng view park at nag-picture-picture syempre. After that, pumadyak na kami. Gaya ng nasabi ko kanina, kala namin nakaiwas kami ng ahon dahil di na namin dinaanan yung zigzag. Yung pala ahon din tong diversion road. Oh well, ox lang din kasi maganda pala ang view dito sa taas ng diversion road. Mas kitang-kita yung Maribeles Bay. Syempre, di namin pinalampas yan at nag-picture din kami. Bale, didiretsuin lang namin ito hanggang makabalik kami ng main road. Sa puntong ito papalubat na yung mga camera ko. Bale, binaybay lang namin itong main road pabalik dun sa paanan ng Mount Samat. Up to the last part, rolling hills pa din ang sumalubong sa amin hanggang matapos namin yung buong loop. Bali, 7 PM na nang makabalik kami sa pinagparkingan namin. Nagbihis at bumiyahe na din kami syempre pa uwi. O paano? Medyo mahaba na to Pinag-effortan ko to ng gusto kita nyo naman. Kaya medyo natagalan So pa-like, share, and subscribe naman dyan. Till our next ride guys. Bye!